Okay, magandang umaga po. Lilian PH po, nagbabalik po para po talakayin at panonoorin po natin itong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez kung saan ay naging issue po itong sinasabing blank po dyan sa BICAM report. So ito po ang kanyang komento patungkol nga po dito sa mga mambabatas na iilan na minsan ay kanina napapanood po natin yung isang sexing babaeng milyonaryo na congressman na sa palagay po natin ay part po siya dyan sa BICAM ay umiiwas po doon sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan na nagtatanong hinggil nga po dito sa nangyayaring mga blank-blank po dyan sa BICAM report. So mga kababayan, sa atin lang ay sumasabay po tayo sa pagtutok po dyan sa issue na yan kasi hindi po sila ang biktima kundi tayo po na maliliit na tao ang totoong biktima. So maraming salamat nga pala sa ating magiting na attorney, si Attorney Vic Rodriguez, na talagang simula sa simula, alam nyo, itong tao na to, loyal ito kay BBM dati. Matatandaan ko, during the campaign period, ito yung minsan nakasama namin, nakakaharap namin sa Zoom meeting, doon po sa parallel group ng BBM supporter, na kung saan ay tinatawag na Tiger of Asia, no? Nakasama po tayo dito sa Maguindanao na tayo ay kinuhang Maguindanao director ng Tiger of Asia. Pero dahil nga doon pa lang alam na namin na hindi po success ito gobyerno na to, kasi doon pa lang hindi na binigyan ng pagkakataon si Attorney Vic Rodriguez na bigyan pansin yung grupo na yun, at kusa na lang kami nawawala dun sa area sapagkat nung manalo na si BBM ay pinabayaan na po kami dito. Nung time na yon ay kami ay ni piso kusing na pera galing sa kanila wala kaming nakuha at hindi kami humingi, bagos yung ginawa namin ay full support po kami doon sa kampanya niya sapagkat ang akala namin ay ipagpapatuloy niya yung hangarin ni Tatay Digong, pero mali pala. Ngayon nakita ko si Attorney Vic Rodriguez ngayon na talagang tumatayo po sa katotohanan, ay dito ko na-realize na totoo lahat ng sinasabi nila sa amin dati. So panoorin po natin guys itong pahayag at komento ni Attorney Vic Rodriguez patungkol nga po dito sa nangyayari sa BICAM report at pwedeng mangyari po sa atin at pwedeng mangyari po, no, dito sa 2025 kasi wala na po natitira sa atin. Yung nga po para po sa ating mga kababayan na magsasaka, hindi po tayo pwedeng aasa kasi ang laking pondo ang nawawala po doon sa DA, no, tinanggal nila. Mas lalo tayo lulubog nito. Kaya ito guys, makialam po tayo at lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, makialam po tayo dito. So panoorin po natin si Attorney Vic Rodriguez. Unang-una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede po siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin baka yung busy kanina, Attorney, authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yon kagaya ng unang palusot
nung nagsabing draft yun. You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Ito ay yung final kopya na ng Bicameral Conference Committee report. At pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Nagblanko po eh. Paano po nagbago? Mula sa malaking halagang daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga ho may nakialam. May makating kamay na nakialam. Nako. Yun po ang ating inaalam. Saan ba ito ginalaw? Tapos na ho sa Bicameral Conference eh. Ginalaw ba ito ng Senado? O ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? O ginalaw ito sa Malacanang? Tatandaan ho ninyo, napakaraming larawang naglabasan, busy ang Executive Department, pinag-aaralan ang budget at hinahanap daw po nila yung mga necessary adjustment. That alone is an admission na nakikialam ang Executive Department sa bulilyasong panukalang batas for 2025 budget. Wala pong kapangyarihan ang Executive Department na kumpunuhin ang sablay, unconstitutional, illegal at immoral na panukalang budget. Ginalaw po nila yan. Tatandaan ninyo yung napakagaling na Presidential Communications Office. Pinakita ilang larawan yan. Busy ang Executive Department. Pinag-aaralan, rineremedyohan ang budget. Kaya itong pumutok na malaking balita, ito ba'y bahagi nung ginagawa ninyong pagre-remedyo? Ito ba yung ginagawa ninyong adjustment? Ito ba yung ginagawa ninyong pagre-retoke? Dapat sumagot din dito ang Presidential Communications Office. Mali yung payo mo, kaibigan. Hindi mo dapat tinabas yung larawang yan, lalong nabubuhol ang iyong principal. Kay Maria Gonzaga-78, may vote for you, Attorney Vic, watching here in Japan. Salamat. Kay Bantilan Leonilio, mabuhay ka, Senador Vic. Ikakampanya kita sa barangay namin. Maraming salamat. Kailangan ko yung tulong na yan. Kami rin Kay po. Napoleon G. Torres Nap, may isang post, SOCMED, na sinasabi na wala daw magiging pananagutan si Bongbong Marcos kung idudulog daw ito sa Supreme Court. Ano po ba yan? Nakikipag-usap ka ba sa mga miyembro ng Korte Suprema at yung pinapangunahan? Paano ka nakasiguro Naku. na wala kayong pananagutan? Uy. Yan nga po ay falsification of legislative documents. Sagutin nyo muna. Yun. Ano yung ginagawa niyong pagkukumpuni, pagre-remedyo, pagre-rectify ng budget nung nakaraang Desyembre? Lumabas itong blankong Bicameral Conference Committee report. Yung report po ng Vicecam na panay blanco. 13 pages and 28 line items ang nakita ni Congressman Sid Ungab, panay Naku. blanco. Hindi lamang po 3, hindi lamang po 4 yung una nang napabalita. Sapagkat yun lamang po ang una naming ipinakita nung nakaraang Sabado nila Pangulong Duterte at Congressman Sid Ungab. Sapagkat medyo makapal po yung Bicameral Conference Committee report. I think more or less meron po siyang 222 pages. Sinisika po namin ipunin lahat but as of today, 13 pages po ang blanco dyan sa Vicecam report. Nako. At 28 line items po ang blanco, ang allocation o appropriation. Ito rin ba ang ipinail nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB? Rating ko hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Bakit nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Ayun. Sinong kumumpuni nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Ito po talagang hulaan natin. Babae ba siya, yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang fourth chamber? Meron bang fourth house? At kung merong fourth chamber or fourth house, illegal po iyan, unconstitutional po iyan, criminal po iyan. Nako.
kay Click Stationable. I'm from Melbourne, Tornevik, and I just wanted to say you're the only one who blogs so sharply in layman's terms, making complex knowledge accessible to everyday people. Click Stationable. Ito po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Bukod do sa paghahatid ng tamang impormasyon, sinisikap ko po na maging na maintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay may pakialam, dapat lahat tayo ay may tinig, at dapat tayo ay magpahatid kung ano po ang ating saloobin. Yes po, Whether tama. kayo po ay sang-ayon sa aking mga ginagawang pagpapaliwanag dito o hindi, welcome naman ho kayo. Pati po yung mga trolls, welcome ho kayo dahil kinakailangan nyo rin naman sigurong kumita at kinakailangan nyo mag-uwi ng makakain sa inyong hapagkainan. Maliman ang inyong pamamaraan, rinerespeto ko ang Grabe inyong siya, opinion. Tornevik, no? Kay Zian Laude, si Kimbo po ba nag-answer sa blank? Yun nga po ang ating katanungan eh. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Kay Kaduwe Vlog, Solid Vic Rodriguez for Senator from Bicol and Tondo. Brenda Kimpan, i-death penalty sa mga kawatan. Yan po Yes ang po. aking isinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. Full support kami At sa because iyo, of this Senator. development, na talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Ginuyurakan po nila ang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas, amyenda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na. Lantaran na, harapan na ang ginagawang pambubudol sa atin ngayon dito sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. So balik po tayo. Hamunin natin sila, magingay po kayo. Ilabas ang kopya ng enrolled bill. Sapagkat from BICAM, pag inaprubahan na po yan at aprobado po yan, ratifikado, pirmado ng parehong contingent, yung contingent po ng Senado at contingent po ng House of Representatives. Pirmado po nila, hindi po draft yan. Blanco. Ang daming blanco, 13 pages. 13 pahina po nagpapakitang blanco sa 28, 28 line items po ang blanco. Ang naipapakita pa lamang po natin ay 3 or 4 na blanco. At ito po ay yung mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Kaya nga ho sabi ko, talagang hindi natin matutugunan ng food security dahil makikita mo, Yes, tama sa BICAM po. report pa lang, tinitira na yung budget ng mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture eh. Panay blanco. At sigurado po ako, nakakatiyak ako, wala pong otoridad yung makating kamay o mga kamay na nakialam dyan. Tapos na po yung BICAM report, blanco nga ang ginawa eh. At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik eh, yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff Naku. na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. Yun ang I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya para magsipag ka naman. Kaya ka